Itay! Itay! Tay, yung kalabaw natin hindi na humihinga. Nakahiga lang sa putik. Alam ko, Aristotel. Puntahan mo si Kapitan. Sabihin mo sa kanya, ipamimigay ko ang karne ng kalabaw sa lahat ng tao dito sa baryo. Pero, sige na! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Aristotel. Ibabahagi ko sa inyo ang aking nakagisnang buhay. Hindi ko na po itatago sa inyo. Ako po ay isang magikero. Ang unang bahagi ng aking kwento, dito yan magsisimula. At sana'y inyong maibigan. Kapitan! Magandang umaga po. Oh, Aristotel, bakit? Bakit ka humahangos? Pinasasabi po ni Itay na yung karne raw po ng kalabaw namin ipamimigay daw po sa mga tao rito sa baryo. Alin? Yung bupalo nyo? Oho. Aba, bakit namatay ba? Baka natukayo ng ahas. Hindi ko po alam. Pero siguro naman, hindi yun pamimigay ni Itay. Kung natuka ng ahas, puntahan na lang po natin sa bukid. Sige. Naging malungkot ako, Commander, nang makita ko ng karnihin ng mga taga-barangay ang nag-iisang kalabaw namin. Sa pagkakatanda ko, nasa edad 10 pa lang ako noon nang gamitin yun ni Tatay. Sa pagkakatanda ko, halos ako na rin ang nagpalaki sa kalabaw. Maaasahan sa bukid ang kalabaw namin, Commander. Ganon pala ang mga kalabaw. Kapag nakuha mo ang ngipin nito, ito na rin ang pinakahuli nilang buhay. Tay? Parang hindi yata kayo nalulungkot sa pagkawala ng kalabaw natin. Aristotel, hanggang dito na lang ang dulo. Ito na lang ang tanging mapapakinabangan natin sa kalabaw natin. Tapos na ang pagseserbisyo niya sa atin sa loob ng mahabang panahon. Ano yan? Ano yung may tulis na yan? Ngipin. Ngipin ng kalabaw. Tay, pinamigay niyo sa baryo yung karni ng kalabaw natin. Binenta niyo na lang sana. Matapos ko siyang pakinabangan sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ang ngipin niya. Pakikinabangan pa rin natin tapos gusto mo pagkakitaan ko pa yung kalabaw natin? Hindi ko naman kayo maintindihan. Ano bang meron dyan sa ipin na yan? Malalaman mo pagdating ng iyong Tiyo Lando. Sinong Tiyo Lando? Ang tiyo mo na manggagaling sa norte. At itong ngipin ng kalabaw, magagamit mo ito para sa iyong hanap buhay. At makakasiguro ako sa iyo, Aristotel, na mas malaki pa ang kikitain nito kesa sa mismong katawan ng kalabaw. Ano? Labo mo tayo, di kita maintindihan. Manong Teryo. Salamat dito sa karne ng kalabaw. Walang anuman, Kapitan. Inaantay namin ang sinasabi niyang darating na tiyo ko. Hindi ko siya kilala, Commander. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Basta't ang tiyo ko daw ang siyang makapagtuturo kung para saan yung ngipin ng kalabaw. Isang araw ang lumipas. Dumating na nga ang inaasahan ni Itay. Unang tingin ko sa tao na yun, para ba siyang mala-alias pogi kung pumorma. Meron siyang malaking sigarilyo, naka-shades, at meron din siyang
malapad na sombrero, tapos naka-jacket ng maong. "Oh, andiyan ka na pala. Hoy! Kuya, kamusta ka na?" Mabuti. Mabuti't inabutan mo pa ako ng buhay. "Aba, kuya naman, ano bang pinagsasabi mo dyan?" Siya nga pala, si Aristotel. "Ito na ba yung pamangkin ko? Yung muntik ng kunin ng kapre noong araw?" Siya na nga yan. "Aba, ilan taon ka na?" 19 po. 19? Pwede na yan. Pwede ho saan? Kuya, hindi mo ba nabanggit sa kanya kung bakit ako naririto ngayon? Ang totoo niyan, unti-unti ko nang ipinapaliwanag sa kanya kung bakit. Sige na. Nakapagluto na yata yung kapatid niya. Kumain muna tayo. Sige. Pag-upo namin, Commander, sa lamesa, laking gulat ko nang bigla siyang mag-request ng Coca-Cola. "Kuya naman, wala bang Coke dyan?" Kayang-kaya mo yan, Lando. Sasampulan kita. Hinawakan ng tiyo ko yung basong punong-puno ng tubig. Tapos, yung isa pa niyang kamay, tinakpan yung buong baso. At nang tanggalin niya ang palad niya, laking gulat ko, Commander, dahil naging Coca-Cola yung tubig. Totoo ba yan? Totoo. Yan ang tiyo Lando mo. Nagulat ka ba? Tiyo, paano niyo nagawa yun? Maraming ituturo sa iyo ang iyong tiyo. At sa pamamagitan ng ngipin ng kalabaw, nasisiguro ko sa iyong sisikat ka. At madaming kukuha sa iyo. Ano ba kasi yun? Ang iyong tiyo Lando ay isang mahusay na magikero. Totoo yun. Di naman totoo mga magic eh. Pabilisan lang ng kamay yan. Kaya nagmumukhang totoo sa paningin ng mga inosente. Diyan ka nagkamali. Alam mo bang, ang tiyo mo, ni maski ni isa, wala pang nakakahuli sa bilis ng kamay niya. At hindi lang yun. Hindi lang naman bilis ng kamay ang ginagamit sa pagmamagic. Kailangan meron ka din ng mga bagay na wala sa iba. Katulad na lang ng ngipin ng kalabaw na yan. Alam mo, kung meron ako niya noon pa, nasisiguro kung kaya kong patumbahin ng dayong aswang sa amin sa La Union. Bakit? May nadayo bang aswang sa inyo? Meron. Kaya lang, nang magkita kami, ginamitan ko rin siya ng magic ko, kaya lang sadyang malakas talaga ang aswang na yun. Akala ko ba walang aswang sa norte? Wala naman talaga. Pero siyempre dayo siya at sinundan niya ang kapitbahay naming buntis. Ako naman bilang kapitbahay na kahit paano'y marunong. Hindi ako basta nagpatakot sa kanya. At malaki ang pasasalamat sa akin ng kapitbahay ko dahil naitaboy ko aswang na yun. Kaya lang hindi ko siya napatay. Tiyo, sige nga. Kung talagang magaling ka mag-magic, maglabas ka nga ngayon ng cake. Ano, Lando? Kaya mo ba? Cake lang ba? Kung gusto mo, samahan ko pa ngayon ng kandilang nakabukas. Sige. Sandali lang, tumalikod ka lang. Mga 2 segundo lang. Pinatalikod niya ako, Commander. Pagharap ko, laking gulat ko. Meron na ngang cake. Pero hindi ito yung literal na cake na nabibili natin ngayon. Yung cake na ginawa ni Tiyo, isang kalderong sinaing na tinaklob. Totong yung ibabaw tapos may nakatarak na kandila. Tawa ako ng tawa nung oras na yon. Ano, Tiyo? Asan ay cake? Ayan na.
Nasa harapan mo na. Cake ba to? Kanin to eh. Ito yata yung lamig naming kanin eh. Ang pagtakahan mo, pamangkin. Paano ko nakuha agad yung kanin? Narinig mo bang tumayo ako sa inupuan ko? Ha? Oo nga no. Hindi nga. Hindi ko narinig, Tiyo. Yun ang pagtakahan mo. Baka naman kasi, Tiyo, talagang sanay ka ng lumakad na walang tunog. Sabihin na nating walang tunog. Paano naman yung paghampas sa hangin? Ha? Medyo napapaniwala na ako ng tiyo ko ng mga oras na yon, Commander. Marami pa sana akong gustong ipasubok sa kanya. Pero pinigil na lang kami ni Itay at sinabing ituloy na namin ang pagkain. Masarap pa rin pala dito sa lugar natin, kuya. Aba, syempre naman, Lando. Kahit paano may nagbago. Napansin ko nga naglalakihan na yung mga bahay sa kanto. Tsaka nakita ko mukhang masyado yatang madiwara yung babaeng nakatira doon. Sino? Hindi ko siya kilala. Basta yung nasa kaliwang bahay. Kasi kanina nakikita kong merong isang mamang nagdidilig ng halaman. Tapos ang mamang yun, abay, binubutaktakan kung ano-ano sinasabi. Ako naman bilang dayo at medyo naririndi na ako sa kanya at gusto ko sanang magtanong dun sa may nagdidilig. Kaya lang di ko magawa ng dahil sa butaktak ng butaktak ang babaeng yun. Pinatahimik mo sana. Yun na nga. Kaya lang, mukhang napasobra. Papanong napasobra? Ang iniisip ko, kuya, baka madala sa ospital yung tao eh. Talaga? Dapat lang sa kanya yun. Masama talaga ang ugali ni Perlita. Ganun ba? Hindi ko pala dapat pagsisiyan ang ginawa ko. Tiyo, magikero ba talaga kayo? O baka naman mangkukulam kayo? Magbabarang? Albularyo? Wala sa nabanggit. Ano? Magikero talaga ako. Iyon ang totoo. Katunayan, kaya rin ako napasadya rito. Hindi ba't sa isang linggo magdadaos na ng kapistahan dito? At ako ang pinakahuling magpe-perform sa taas. Ipapakita ko sa lahat ng mata ng mamamayan ng baryong to kung gaano kahusay mag-magic si Lando. Isang linggo na lang, Commander, at magdadaos na ng kapistahan ng aming baryo. Sa loob ng isang linggo napansin kong todo ang paghahanda ng bawat bahay. Hindi naman po sa pagyayabang, ganun po talaga sa baryo namin. Bagamat mas marami ang mahirap, pero kapag parating na ang kapistahan talagang pinaghahandaan. Lando! Kuya! Abay, wala akong madalihensyang baboy. Ikaw nga kumana dyan. Aristotel? Tiyo? Halika't pupunta tayo ng kagubatan. Manghuhuli tayo ng malaking baboy. Sige, sumama ka na, anak. Pero tayo nagsisibak pa ako ng kahoy. Gusto mo bang makakita ng magic? Sige, halika, sumama ka sa akin. Sumama naman ako kay Tio. Yun kasing baryo namin, Commander. Halos mahigit kalahati noon ay purong kagubatan. Tiyo, sigurado ba kayo makakahuli tayo rito ng baboy? Katanda ko na rito, wala namang baboy ramo rito eh. Kung walang baboy ramo dito, pues gagawa tayo ng baboy para meron tayo maihanda sa piyesta. Ano? Paano gagawa? Manood ka na lang, pamangkin. Halos nalibot na yata namin ni Tiyo ang kalahati ng kagubatan. Pero maski bakas ng baboy ay wala kaming makita. Sinabi ko kay Tiyo na umuwi na kami dahil sadyang wala namang baboy ramo sa lugar namin. Huwag kang madanagan, pamangkin. Hindi mo ba naririnig yun? Ang alin? Ayun na. Wala naman ako naririnig eh. Laking gulat ko, Commander. Yung Tiyo ko ay bigla na lang lumundag
ng padive. Yung dinaiban ng tiyo ko ay isa pa lang, patibong na butas. Nahulog doon yung tiyo ko, Commander. Nang sundan ko siya, nakita kong nasa ilalim na siya ng butas at yakap-yakap na nito ang isang malaking baboy na tumitimbang ng 25 kilos. Huli na. Oo nga no, paano? Ito ang baboy na hindi marunong umiyak. Pasensya ka na, Brad. Kapalaran mong maihanda sa kapistahan namin ngayon. Binitbit ni Tiyo yung baboy. Ito yung klase ng baboy, Commander, na wala kang madidinig na ingay. Habang naglalakad kami papauwi, nagtatanong ako sa isip ko, paanong nagkaroon ng baboy sa baryo namin? Tsaka isa pa, paanong alam ng tiyo na merong patibong ng baboy doon? Binaliwala ko na lang yon nang makauwi kami sa bahay. Aba, Lando! Ang laki naman ang nahuli mo. Sa palagay ko'y nasa 20 kilos yan. Hindi. Nasa 25 kilos ang bigat nito. Pasensya ka na, Brad, kung yan ang kapalaran mo. Nang dumating na ang araw ng kapistahan, doon ay sinimulan na ng mga bisita naming dayo ang pagkakarne sa baboy na itim. Napansin ko noon kay Tiyo, para bang hindi siya tumutulong sa pagkakarne. Napansin ko rin naman sa mga manginginom na may ugaling kakaiba habang nagkakatay. Sarap na sarap sila sa kinilaw. Sarap na sarap sila habang tinitikman ang kinilaw na laman. Binibigyan nila ako ng kaunting laman, Commander, pero ayoko talaga. Hindi ko kasi gusto yung amoy. Maging ang Tiyo Lando, hindi niya tinikman ang baboy. Bakit hindi niyo tikman yung baboy? Matapos niyong hulihin yan, ayaw niyong kainin. Tay, kumakain ako ng baboy pero hindi yung itim. Ay ganun din yon. Mas masarap pa nga yan eh. Ikaw, Lando? Hindi na, kuya. Busog pa ako, kaya mo mamaya titikman ko din yan. Sige, bahala kayo. Pagsapit ng 11:00 ng umaga, meron ng isang putahing na iluto. Nakahain na sa mahabang mesa. Ang pagkain. Tinawag na kami noon ni Itay, maging ng mga manginginom na taga-karne. Ewan ko ba kung bakit ayoko talagang kumain ng araw na yon, Commander. Pamangkin. Bakit di ka pa kumain? Busog pa ako, Tiyo. Tsaka parang nalalansan ako ron sa baboy ramo. Hindi ka lang sanay. Siguro nga, Tiyo. Akala ko kakain si Tiyo sa karne ng baboy. Pero hindi pala. Pumunta siya sa likuran at sumunod naman ako ron para sana juminggil. Laking gulat ko, Commander, nang makita ko si Tiyo na nakatayo sa puno ng mangga. Meron itong sinasabi sa wikang hindi ko maintindihan. Anong ginagawa doon ni Tiyo? Tsaka sinong kausap nun? Baliw na yata si Tiyo, makajinggil nga muna. Habang jumijinggil ako, Commander, ng patalikod, hindi ko namalayan si Tiyo, malapit na pala siya sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat, sabay-sabing, Pamangkin, ipapasa ko na sa iyo lahat. Teka, Tiyo naman eh. Ano bang papasa? Tara sa loob. Pagpasok namin sa loob, nandoon din si Tatay. Hindi rin siya kumakain nung oras na yon. Kuya, mamayang gabi na ang huling pagpe-perform ko dito. At sa palagay ko'y ito na rin ang pinakahuling beses tayong magkakasama. Pero ngayon pa lang,
Ipapasa ko na ang lahat kay Aristotel. Sige. Anak, tanggapin mo itong ngipin ng kalabaw. Isinuot sa akin ni tatay yung ngipin ng kalabaw na meron ng tali. Habang ang aking tiyo, hinawakan yung ulo ko gamit ang kanang kamay. Tapos yung kaliwa niyang kamay hawak-hawak ang aking mga palad. Ang pagkakaalam ko nung oras na yon, biglang dumilim ang buong paligid. Tapos wala akong ibang nadidinig kung hindi ang boses ni Tio Lando. Anak! Anak! Tay, ano nangyari? Nakatulog ka? Si Tio. Teka, bakit madilim? Gabi na. Ha? Papanong gabi na? Nakatulog ka nga. Si Tio nasaan? Tsaka yung mga tao? Eh di wala na, nagsigsialisan na. Hindi ka ba pupunta ng plaza? Sige, pupunta ako. Walang ibang sinabi sa akin si Tatay Commander. Basta't niyaya lang niya ako sa plaza. Naisip ko kasi ang crush ko nung mga panahon na yun. Ang babaeng ito ay papangalanan ko na lang bilang Grace. Habang naglalakad kami ng tatay, marami akong nakikitang kakaiba sa paligid. Bagamat hindi ko naman dati nakikita mga yun. Sa mga puno nakakakita ako ng kulay itim na ibon. Normal naman yung laki ng ibon pero nakikita ko din yung mga mapupula nilang mata. Sa isang malaking puno nakakita ako ng malaking taong nananabako. Tapos meron pang mga maliliit na animoy, mga duwendeng gumagapang sa sanga. Ipinagkibit balikat ko na lang ang lahat ng yun. Gusto kong baliwalain ang lahat ng nakita ko. Oh anak, maghiwalay muna tayo, nandito na tayo sa plaza. Sige ho itay. Una kong nabungaran, Commander, yung babaeng nakatalikod. Kahit nakatalikod ang babaeng yun, alam ko sa sarili ko na si Grace ang babaeng yun. Pagharap niya sa akin, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Para bang sa tingin ko sa kanya nagayuma ko siya, Commander. Bigla niya akong niyakap tapos hinalikan. Siyempre, sino ba namang manok ang aayaw sa palay na kusang lumalapit? Umalis kami sa plaza, Commander, at nagpunta kami sa ilog. Doon may nangyari sa amin. Grace, bakit ang bilis yata? Ayaw mo? Hindi naman sa ganon. Si Grace pala ay babaeng matampuhin. Nang mapansin niyang parabang nagkukunwari lang ako, iniwan niya ako, Commander, at umuwi na siya sa kanila. Okay, sige. Total crush naman kita. Nakuha na kita. Pero mahal kita. Nagpunta ako ng plaza nung oras na yon. Pagdating ko doon, tiyempong may trouble. Kilala ko ang karamihan sa mga tao sa baryo. Tapos yung napapatrobol ay mga dayuhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inakala ng dayo na kasama ako sa kaaway nila. Dinikdik niya ako sa isang gilid, Commander, at nakita kong naglabas ito ng patalim. Ang alam ko, tinamaan niya ako ng patalim sa tiyan. Kaya nga't nagtatakbo ang lalaking yun. Walang sugat. Paano? Laking pagtataka ko, Commander, dahil wala pala akong sugat. Pero alam ko talagang nadali niya yung tiyan ko. Nang dahil doon, hinanap ko ang lalaking sumaksak sa akin. Hinanap-hanap ko siya kung saan sa plaza. Hanggang sa natigil ng rambulan, nandun pa rin ako at hinahanap ko ang taong yun.
Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ayokong tumigil sa paghahanap sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa nakadinig ako ng salitang, "Umalis na siya. Lumabas na siya. Habulin mo siya." "Ha?" Napatanga ako nung oras na yon. Tumakbo ako, Commander, papalabas ng baryo. At doon nakita ko yung taong sumaksak sa akin. Brad! Sandali! Teka! Ikaw na naman? Patay ka na! Di ba pinatay na kita? Bakit buhay ka pa?" "Anong pinatay? Wala akong tama." Bigla akong sinugod ng taong yon, Commander. Bitbit ang kanyang patalim, muli niya akong inundayan ng sunod-sunod sa tiyan. Iniwan niya ako sabay tawa ng malakas. "Patay ka na ngayon!" Wika pa niya. Alam ko talagang hindi ako tinamaan kasi hindi ko naman naramdaman. Laking gulat niya, Commander, nang gantihan ko siya ng saksak. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung kutsilyong binunot ko sa tagiliran. At nang bumulagta ang taong yun, doon ay nadinig ko na naman ang malaking tinig. Tawa ito ng tawa na animoy natutuwa sa pagpatay ko sa taong yun. Magaling! Magaling ang ginawa mo! Sino ba yun? Sino ba yun? Para hindi halata ang pagpatay mo sa kanya, bitbitin mo siya sa isang gilid. Hawakan mo ang ulo niya. Hindi ko alam, Commander, kung paano ko napapasunod ng nagsasalita sa ulo ko. Binitbit ko nga yung patay na katawan ng kalabang ko at nilagay ko sa isang tabi. Hinawakan ko yung ulo niya, Commander. Tapos, yung nagsasalita sa ulo ko'y parang may sinabing kakaiba. Maniwala kayo o hindi, yung taong patay ay naging isang buhay na saging. Paano nangyari yun? Naging buhay na saging. Magaling! Yan ang gusto kong tagasunod. Isa ka ng mahusay na magikero. Ano? Anong sinasabi mo? Takot na takot ako nung oras na yon. Napatakbo ako, Commander, hanggang sa nasalubong ko ang dalawang bantay bayan. Tinanong pa nila ako kung bakit ako nagtatatakbo pero hindi ko sila sinagot. Dere-diretso akong umuwi sa bahay. Pagdating ko roon, agad kong hinanap si tatay at si tiyo. Ayon kay ate, nandun pa raw sila sa plaza. Inantay kong umabot hanggang 1:00 ng madaling araw. At doon palang huminto ang kasiyahan sa plaza. Magaling ang ginawa mo kanina, Lando. Ganun ba? Ay kahit na naipasa ko na sa pamangkin ko ang aking kakayanan pero para bang wala pa ring nagbago sa aking abilidad bilang isang magikero. Tay? Tiyo? Oh! Teka, bakit parang galit ka? Mag-uusap nga tayo. Tay, tiyo, ano bang nangyayari sa akin? Bakit? Ano bang nangyari kasi sa'yo? Tay, ang alam ko, nasaksak ako nung nakipagrambulan sa plaza eh. Tapos, pero wala akong sugat. Nang dahil yon sa kapangyarihan ng ngipin ng kalabaw. Kasi, kaya niyang salagi ng pang-aatake ng kalaban. Ganun ba? Magaling. Gumana na pala sa'yo ang ngipin ng kalabaw. Tiyo, oo, naniniwala ako sa sinabi ni Tay. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin. Ano yung bumubulong sa ulo ko? Ano yung malaking boses na yun? Nagtinginan si tatay at si tiyo. Maya-maya pa umalis si Itay at naiwan si tiyo para magpaliwanag sa akin. Pamangkin,
Huwag kang magagalit sa akin pero yun na yung isinalin ko sa iyong gabay. Siya ang magtuturo sa iyo para maging isa kang batikang magikero. Alam mo ba sa gabing to, kumita na naman ng limpak-limpak ang tiyo mo. Nang dahil yon sa pagpe-perform ko bilang isang magikero. Tiyo, bakit ganoon? Napatay ko yung kaaway ko eh. Oo, talaga? Oo, napatay ko siya tapos narinig kong nagsalita siya. Sabi niya hatakin ko raw sa gilid tapos hawakan ko daw yung ulo. Tiyo, narinig ko meron siyang sinabi. Pagkatapos nun naging isang buhay na puno ng saging. Yung napatay ko, Tiyo. Ha? Tiyo, ano to? Anong nangyayari sa akin, Tiyo? Bakit ganoon? Nakapatay ako ng tao, Tiyo. Baka makulong ako. Hindi mangyayari yun. Hindi kanya pababayaan. May nakakita ba sa'yo ng ginawa mo yun? Walang ibang tao dun sa arko. Ayun naman pala eh. Kung ganoon, wag mong isipin yun. Bakit, Tiyo? Nakaranas ka na ba niyan? Aminin mo sa akin, Tiyo. Kailangan maging handa ako. Oo. Marami na ako napatay na kumalaban sa akin. At lahat sila'y naging salang ng saging. Nabubuhay sila hanggang sa panahon na ito. At nagbubunga ng masiglang bunga ng saging. Kaya huwag kang mag-alala. Dito ko na napagtanto, Commander, na ang kakayanan pala ng aking Tiyo Lando ay nanggaling sa kinatatakutan nating lahat. Gusto ko sanang alamin kung paano napasok si Tiyo sa ganon. Gusto ko sanang kalkalinang pinagmulan pero alam kong hindi niya sasabihin. Dahil sa alam kong ito rin nasa katawan ko, Commander. Gusto ko sanang kumawala. Pero papaano? Tay, sabihin niyo nga sa akin. Ano ba yan? Nakapatay na ako ng tao eh. Masama na ba ako nun, Tay? Kung kinakailangan, bakit hindi? Kung pinagtanggol mo lang naman ang sarili mo. Pero Tay, nakukonsensya po ako. Parang gusto ko nang sumuko eh. Yan ang wag mong gagawin. Kasi kahit na nakakulong ka na, kaya mong lumabas dyan. Kayang-kaya mo kapag ginusto mo. Alam mo ba ang Tiyo Lando mo? Ilang beses nang nakapatay yan at ilang beses na ring may nagturo sa kanya na siyang pumatay. Kapag hinuli siya, nakakalabas din. Ikaw ba, bilang may kakayanan, papayag kang habang buhay kang nasa kulungan? Kung kaya mo namang tagusan ng rehas na bakal, diba? Ano ba itong napasukan ko, Itay? Bakit niyo ako sinubo sa ganito? Anak niyo ako. Gusto ko ng magandang buhay. Gusto ko ng tahimik na buhay. Ayoko ng ganito. Gusto ko ng normal pero bakit ako umabot sa ganito? Alam mo kung bakit? Kung bakit ako pumayag sa gusto ng tiyo mo? Bakit nga ba? Bakit? Kasi ayokong matulad ka sa akin habang buhay. Hindi ka lang nakarating sa lugar ng tiyo mo sa La Union. Ang laki ng bahay niya. 2 magkatabi na pares 2 palapag. May malawak na bakuran. At syempre meron siyang malawak na mga negosyo. Sasakyan. Meron siyang sasakyan? Meron. Bakit di niya pinasok dito? Nasaan yung sasakyan niya? Ewan ko sa kanya. Basta, parang wala siyang hilig magsulo. Mas nag-e-enjoy siya kapag bumibiyahe siya ng may kasama, ganon. Yun lang ba dahilan nyo? Para hindi ako maghirap? Tapos ano kapalit nito? Kaluluwa ko? Ganun ba? Huwag mo nga sinasabi yan. Bakit ang tiyo mo? Sinabi niya na ba sa'yo yan na meron kapalit yan? Wala. Walang kapalit yan. Kasi yung gumagabay sa'yo na nagtuturo sa'yo ng dapat, hindi naman siya si... Si ano? Ha? Naloko tayo, Itay.
Naloko tayo. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, anak. Nilagay kita sa maayos na buhay. Yun lang. Sa totoo lang, hindi ako satisfied sa mga sagot sa akin ni Itay. Si Tio hinanap ko nung oras na yon. Ang sabi ni tatay, lumabas lang daw ito ng bahay. Pero hindi na siya nagpakita sa amin, Commander. Kinabukasan, naisipan kong puntahan siya sa La Union. Sinabi naman sa akin ni tatay yung eksaktong address ni Tio Lando. Narating ko naman yung bahay niya. Kaya lang, ibang tao ang humarap sa akin. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Ginagabi ka yata, binata. Sino ka? Ako ho si Aristotel. Anak po ako ni Teryo na kapatid po ni Tio Lando. Oh, hindi pala tayo nalalayo. Ako ang biyanan ni Lando. Halika, pumasok ka. Maraming salamat po. Ano nga tin? Bakit ka napadpad dito? May sadya ka ba, iho? Gusto ko sanang kausapin si Tio Lando. May tatanong ho ako sa kanya eh. Hindi ho kasi maliwanag yung huli naming pag-uusap. Kailan ba kayo nag-usap ni Lando? Nung nakaraang araw lang po. Galing po siya sa amin eh. Nag-perform po siya sa harapan ng maraming tao. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi po ba maliwanag? Nag-perform po siya sa maraming tao. Imposible ang sinasabi mong yan. Paano imposible po? Patay na si Lando. Ano? Paano? 3 taon nang patay si Lando. Hindi. Imposible po yun. Nakasama po namin siya sa bahay. Ano ka ba? Ayaw mong maniwala? Halika. Isinaman niya ko, Commander, sa isang kwarto. Meron siyang ipinakita sa akin doon. Death certificate ni Tio Lando. Tapos meron din siyang mga larawan nang siya'y naghihingalo sa ospital. Kung ano ang itsura niya sa larawan, ganon na ganon din ang itsura niya sa personal. At ayon sa matandang kausap ko, si Tio Lando daw ay namatay sa edad na mahigit sa 67. Ang kinamatay ng Tio Lando, komplikasyon sa baga at sa dugo. Hindi ako makapaniwala, Commander. Sino yung taong nakaharap namin sa bahay? Ano, iho? Naniniwala ka na ba? Pero, wala nang pero-pero. Totoo talagang patay na si Lando. Ayoko nang ipagpilitan pa ang sarili ko, Commander, basta't alam ko sa sarili ko na si Tio Lando ang nagpamana sa akin ng kakaiba. May nakita ako sa kwarto. May nakasabit doon na kakaibang gamit. Ano po yun? Yung parang may tulis? Ngipin ng kalabaw. Ngipin ng kalabaw? Oh. Pagtingin ko, Commander, sa dibdib ko nawala yung ngipin ng kalabaw. Nilapitan ko yung nakasabit. Tandang-tanda ko yung tali nun at yung size at yung hulma. Alam kong yun ang ngipin ng kalabaw na nasa dibdib ko. Tio Lando talaga. Hanggang dito ba naman? Nagmamagic ka pa. Hoy, ano bang sinasabi mo? Huwag mong sinasabi yan, nakakakilabot ka. Commander, pinabayaan ko na lang ang matanda. Naisip kong baka nga nananakot ang Tio Lando. Kinabukasan, uuwi na sana ako sa amin nang masalubong ko ang 3 lalaki. Lando! Ha? Sinong Lando? Ako ba'y tinatawag nila?
Lando! Hoy! Nagbibingi-bingihan ka pa. Teka, hindi ako si Lando. Walang ano-ano, Commander, pinagtulungan ako ng 3 lalaki. Ramdam ko na tumatama sila sa mukha ko. Ramdam ko yung kahit papaanong sakit. Naramdaman ko yung parabang may nang ipit sa tagiliran ko. Bumulagta ako ng oras na yon, pero agad akong tumayo na siyang ikinagulat ng mga lalaki. Akala mo siguro, Lando, nakalimutan na namin ang kasalanan mo sa amin. Hindi nga ho ako si Lando. Ako si Aristotel. Aristotel, ha? Ha? Susuntukin pa uli ako ng mga lalaki nang bumawi ako sa kanila. Tigi-tigisang suntok lang sa dibdib ang ibinigay ko, Commander. Sa kasamaang palad, hindi na sila nakabangon. Agad ako nagtatakbo. Habang ako'y tumatakbo, nadidinig ko na naman ang malaking boses sa ulo ko. 4! Naka-4 ka na! Ibig sabihin, Commander, napatay ko na pala yung 4 na tao. Laking gulat ko nang tignan ko ang palad ko, naroon yung ngipi ng kalabaw. Ibig sabihin ng sinuntok ko yung 3 tao, nasa kamao ko pala yun. Gulong-gulo na ako nung oras na yun. Parang pakawari ko pinaglalaroan ako ng kung sino. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pansamantala ko munang pinuputol ang kwentong ito dahil gabi na po. Bukas makakaasa po kayo na i-upload natin bandang 1:00 ng tanghali ang karugtong ng kwentong to. Mas mahaba po yung karugtong. Dito po natin maririnig kung paano siya naligaw sa Capiz at kung ano po ang gagawin niya sa probinsyang yun. Maraming salamat po sa pag-intindi. Good night, enjoy listening.